Okay, mag-aaral po tayo ng salita ng Panginoon. Tayo po tayo mga kapatid. Buksan po natin ang Book of Genesis chapter 4. Buksan po natin yung verse 3 hanggang 5. Ito na po ba lahat? Sabihin na po tayo magbasa. Genesis chapter 4, verse 3 to 5. Ready, go. And it prophesied to pass that the growth of the fruit of the ground, an offering unto the Lord. And Abel he also brought of the firstlings of his flock, and of the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Then isa pa po sa Hebrews chapter 11 verse 4. Hebrews 11 verse 4, andyan na po. Amen. Ready, go. By faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous. God testifies his deeds, and by it he did his speaketh. Ang ng Panginoon, tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, hari sa lahat, muli Lord, kami nagpapasalamat sa isa na naman pong pagkakataon. Muli, tinipon niyo po kami Lord upang mag-aral po sa inyong salita. Pati namin Lord, na makita niyo mga anak, kasi po kinagigiliwan niyo po, na kami po ay makita na mag-aral po Lord God sa inyong mga manawagang salita Lord. Kaya Lord, muli, sa oras na ito, dalangin namin, sana po, samahan niyo po kami na mag-aral po sa salita ito, sa inyong salita Lord God, siya pong pinakapundasyon po Lord God ng aming buhay, at ito ay pagkain din po ng aming mga kaluluwa, hindi lang po sa material na bagay. Kaya Lord, maraming salamat sa mga kapatiran na dito po ngayon. Nagbigay po sila ng kanilang mga oras at panahon para makapag-aral po sa inyo. Kaya Lord, sa aming pagpatuloy, dalangin namin, sana'y samahan kami, gabayan, bigyan ng wisdom. Sana po ang mensahe nito Lord, ay biyaya at pala po para sa amin, sa aming lahat, sa aming mga buhay. And then Lord, sa mga nakapakinig sa amin, sa live streaming, and also, na sana po, biyayang ito, natin sa mensahe nito Lord God, ay sa kanila din po Lord God. Sa mga kapitang wala dito Lord, sa amin na sila ng pasya, ng kanilang puso, upang muli din, may kasama po namin sila sa panambahan nito Lord God. Sa Lord, sa aming pong lahat na ito Lord, gamit niyo po ako, sana ikaw po ang ating mataas na po may baba Lord God, hindi po po ng ito, itong mga sagot na langin, ang ngalan ni Jesus, Amen. Amen. Dito po sa ating pag-aaral, Genesis chapter 4 verse 3 hanggang 5, binasa po natin kanina. Ang saan po ito? Ito po ang Book of Genesis po, ito po yung Book of the Beginning. Sabi po natin, beginning of the world, beginning of mankind, then sa beginning of sin, then of God's plan, then sa kanyang redemption, kung paano po tayo ililigtas. Ito po yung pinakasimula ng lahat. And then, kita po natin dito na sa nakaraan, pinag-aralan po natin yung Genesis, yung pinaka-background po nitong pag-aralan natin ngayon. Alam po natin sa background, nakaraan, pinag-aralan natin, diba tungkol po kung paano po nahulog sa pagkakasala, yung ating unang mga ninungo, si Adan at si Eva, na kung saan na-deceive sila, kaya kung sila nahulog sa pagkakasala, at hanggang ngayon po, ay nasa ilalim po tayo ng sumpa. Kaya hanggang ngayon, nagiging dagok po sa atin bawat isa. Ito po ay authored by Moses, Book of Genesis, sa putos kanyang mga aklat. Doon sa 5 books niya, from Genesis to Deuteronomy, na tinatawag po siyang the Pentateuch or the Law of Moses. Yan. Ano po ang yung background kayo na? Nabanggit na po natin. Paano po nangyari po lahat ng iyon. Yun po sa pagkakasala, nagsimula po kay Adam. Kung saan sumalungat po sila sa kalooban ng Diyos. Nang kinain po nila yung bunga ng pagkaalam ng mabuti at masama. Kaya dito po,
sa ating pag-aaralan ngayon. Makita po natin dito mga kapatid sa chapter 4, ito po yung the first crime of murder that occurred on the whole earth. Ito po yung nangyari while si Cain at si Abel naghandog po sa Diyos. Ano po bang nangyari? Naghandog sila ng kanang mga sacrifice. Bakit po ito nila ginawa? Bakit dumating sa kanilang isip? Siguro po, talaga naman po, yan po itinuro sa kanilang mga magulang na kung saan utos din po ng Diyos yan sa kanila. Alam po natin kung bakit tayo naghandog, nagbigay ng offering dahil nga po sa ating pagkakasala. Yung pagkakasalang ito, yun po yung nangyayari sa Garden of Eden. Ito po yung yung ang Diyos. When God accepted Abel's offering and rejected Cain's offering, ito po yung pangyayari na yun. And out of jealousy, yan po yung sanhe at kung bakit pinatay ni Cain si Abel. Yan po yung the first case of murder that happened on earth. Kaya hanggang ngayon po, nangyayari po ang mga ganyang kaganapan. Ang dami pong mga pinatay. Dahil nga po kadalasan because of jealousy. Yan. Yan, dito po. Sino po ba talaga ang dalawang ito? Pag-aralan po natin muna yung anong background ng dalawang ito. Sila po, unang punto, the two offerers. Makita po natin sa verse 2b hanggang verse 4. Makita natin Genesis, basahin po natin. The two offerers. Verse 2 hanggang 4. Sabi dito, and she again, verse 3, and in process of time, it came to pass that Cain brought of the fruit of the ground and offering unto God. And sabi po dito sa verse 4, and Abel, he also brought of the firstling of his flock and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. It's sa verse 5, but unto Cain and to his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Makita po natin dito mga kapatid, na nagkaroon po ng magandang resulta ang sa panig ni Abel. Kumbaga may dalawang resulta, kumbaga, na yung kay Cain, hindi po naging katanggap-tanggap sa Diyos, yung kay Abel po yung katanggap-tanggap. Makita po natin ito mga kapatid, na si Cain at si Abel, yung the two offerers, siya po yung magkapatid mula po sa lineage o sa lahi o sa angkan ni Adam. Makita po natin siya sa verse 1 and 2. Sabi dito, and Adam knew Eve his wife, and she conceived and bare Cain, and said, I have gotten a man from the Lord. And she again bare his brother Abel, and Abel was a keeper of sheep, but Cain was a tiller of the ground. Yan po yung dalawang anak ni Adam. Sa linya niya, sa lineage niya. Kasi nga po, ito po kasi, nagsama po kasi yun kaysa lahi po kaysa atin ngayon. Kung makita po natin dito sa chapter 5, mga kapatid, mapag-aralan po natin, muli po, sa verse 25, makita po natin sa dulo ng chapter 4 na sinasabi dito, and Adam knew his wife again, and she bare a son, and called his name Seth, for God said she hath appointed me another seed instead of Abel, whom Cain slew. Yan po kasi mga kapatid, tayo po, nasa lahi po tayo doon sa sangang lahi na naghiwalay mula kay Cain at saka kay Seth. Bale, mula kay Seth, bale, pangsiyan po tayo ng salin lahi hanggang kay Noah. Mula hanggang kay Noah. Galing tayo kay Seth, yung lahi po sa atin ngayon. Yung kay Cain, ibang linya din po, naghiwalay po sila dito. Yung lahi na yon, yan po yung mga tinatawag ngayon na mga yung
kalaban ngayon ng mga masasabi nating mga Palestine. Yan. Yung lahi ni Cain. Kaya dito muli nagkaanak. Dapat si Abel, siya dapat yung pinakaano natin doon sa lahi hanggang sa kay Noah, hanggang sa ating Panginoong Jesucristo. Ang kaso nga, hinadlangan. Pero ang Diyos kailanman hindi maaaring hadlangan. At kaya nagkaroon muli ng anak si Adam, at yan po yung si Seth. At nagmumula po tayo sa lahi na yon. Hanggang kay Noah, mula po sa kay Adam, pang siyam po na salinlahi yan. Amen? Naguhan niyo po? Kaya dito mga kapatid, sabi natin, the two operers. The word offering, mga kapatid, dito, ito po yung pinakaunang na mensyon dito po sa talatang ito. Yung salitang offering dito, mga kapatid, ito po yung una na sa buong aklat ng Biblia, sa lahat ng pahina ng Biblia, makita po natin yung salitang offering. Dito po unang nabanggit. Amen. Tama? Yeah. Ang salitang offering po sa buong aklat ng Biblia, 637 times. 623 sa Old Testament and then 14 sa New Testament. Yan. At dito po unang nabanggit dun sa aklat na ito, sa chapter 4. Yung idea of giving dito, mga kapatid, sabi ko sa inyo kanina, ito po of course po yun, customary po nila yan sa kanilang mga magulang. Alinsunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ginawa nila yung pagbibigay ng offering. Kasi hindi po natin masasabi na agad-agad naging practice nila eh. Yeah. Kasi nga, bagong ano po sila eh, tinataon ng lahi sila eh. Siyempre po, nakuha po nila yan sa kanilang magulang na si Adam at saka si Eve. Amen? Yeah. Yan dito mga kapatid, ito po yung sign of recognizing God's greatness. Kung magbigay tayo ng handog sa Diyos, tanda po yan ang ating pagkilala sa Diyos, sa kadakilaan ng Diyos sa ating buhay. Amen? Kaya dito, at saka pangalawa, pagkilala na rin po na tayo nga ay mga makasalanan. Siyempre, yung kasalanan yan, sabi ko sa inyo kanina, pinaganap po yan sa Garden of Eden. Kaya nagkaroon sila ng paghahandog sa kanilang Diyos. Ang true offering, sabi ito, a person's true loyalty before God can be determined. Dito makikita mga kapatid, yung kung ano yung katapatan mo sa Diyos. Dito matukoy sa pamamagitan po ng ating mga handog. Kaya nga, sad to say, kung bakit ganito ang nangyayari. Ano ang nangyayari po pala talaga? What is the reason of their offering? For it is, yung may resulta, di po ba? Kanina sabi ko sa inyo, hindi magkakapareho. Yung isa, accepted. Yung isa, hindi. Yung kay Cain. Bakit sila nagbibigay ng offering? Una-una, it signifies a sense of being guilty of sin. Nasabi dito sa verse 7, mga kapatid. Ang sabi dito, ang sabi ng Diyos, if thou doest well, shall thou not be accepted. And if thou doest not well, sabi dito, sin lieth at the door, and unto thee shall be his desire, and thou shalt roll over him. Ano ibig sabihin nito, mga kapatid? Sa verse 7, una-una, we give an offering as a sign of acknowledgement of our sin, tama? And this sin refers to what happened in the Garden of Eden. Sabi ko sa inyo kanina, na every time kasi, mga kapatid, when we commit a sin, yung Spirit of God within us grieve. Kumbaga napighati po talaga yung ating banal na espiritu na nanahan sa atin pagka tayo ay nakagawa ng pagkakasala. Dito, mga kapatid, what is sin? Ang sabi ito, and how can we overcome it? Sa verse 7 na binagitan kanina, this is where the word sin, kung saan first time din po na nabanggit sa Biblia, bukod sa offering, dito rin po unang nabanggit ang salitang sin. Tama? Amen.
It means that sin is the obstacle. Bara po kasi talaga siya kung paano tayo makapasok sa kaharian ng Diyos. Kaya sabi doon sa 7, nabanggit kanina, sa verse 7, if thou doest will, shall thou not be accepted. And if thou doest not will, sin lieth at the door. Ang ibig sabihin nito mga kapatid, yung kasalanan po talaga, sin po yung hadlang para makapasok tayo sa kaharian ng Diyos. Amen? Lieth at the door. Na kung saan ang sin, siya po yung na parang poison na talagang kumalat po sa dugo ng tao. Na kung saan hanggang ngayon po, minana at minana po natin yan. Tama? Amen. The biblical definition of sin, mga kapatid, ang sabi dito sa 1 John chapter 3 verse 4. Makita natin. Sabi dito, whosoever committed sin, transgresseth also the law. For sin is the transgression of the law. Yung pagsasalangsang sa kalooban ng Diyos. Batas ng Diyos. It tells us that all have sinned and come short of the glory of God. Iyan po yung magiging resulta. Nasabi ko sa inyo kanina, para siyang lason na dumaloy po sa bawat ugat ng sangkatauhan. Tama? Ang lahat ay nagkasala at hindi nakaabot sa kalooban ng Diyos, sa kalulatian ng Diyos. At ano pa? Nagresulta ito sa kamatayan. Sa Romans chapter 6 verse 23. Amen? Kabisado po natin ang verse natin yan eh. So yan po yung nangyayari mga kapatid. Kaya tayo nagbibigay, it signifies a sense of being guilty of sin. Kaya napakalaki pong dagok sa buhay ng tao ang kasalanan, yung sin. At pinag-aralan po natin, yung sin na iyan, yan po yung ugat ng lahat ng kasamaan. Kung bakit hanggang ngayon, napakaraming pangyayari sa ating paligid just because of sin. Kaya dito mga kapatid, a sense of being guilty of sin, letter B. Kaya tayo naghandog sa Diyos, it signifies a revelation of God's basis for His divine forgiveness. Tama? Kaya dito mga kapatid, nagbibigay tayo, dito po natin ma-realize, magkaroon ng revelation kung ano po yung pinakabatayan ng Diyos sa Kanyang pagpapatawad. Na kung ikaw ba'y karapat-dapat, kung ikaw ba'y dapat patawarin o tanggapin yung handog mo, dito natin makikita. Dito natin makikita kung gaano kahalaga po yung realization. Kung ang Diyos, kapag inaccept yung handog natin, kung hindi, ay talaga pong mabigat po sa loob yan. Kaya nga, yan ang nangyari kay Cain eh. Bakit? Napakahalaga nito. Yan po yung ating pag-asa. Na kapag tayo ay nagkaroon po ng handog, tapos tinanggap ng Diyos, ibig sabihin, yan po yung hope natin. Kaya napakahalaga po sa panahon po nila, yung paghahandog. Kaya dito, nauwi po yan sa hindi maganda. Padaanan po natin yan mamaya. Kaya dito, that's why Cain was depressed when God rejected his offering. At makita natin sa verse 5. Yan, nabanggit po yan. But unto Cain, unto his offering, he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Yan, Abel's offering was based on faith. Amen? Dahil po sa pananampalataya. Kaya si Abel naghandog sa Diyos na binanggit sa Hebrews 11:4 kanina na binasa natin. Amen? Kaya naging acceptable po siya sa Diyos. Sapagkat by faith, ang sabi doon, si Abel naghandog. Kaya sa verse 4, ang sabi dito sa verse 4, and Abel, he also brought of the first name of his blood and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Malinaw? Si Abel naging kalugod-lugod sa Diyos yung kaniyang handog at tinanggap. Bakit? Bakit po? Just because of faith.
Si Cain, hindi po by faith yung pagbibigay niya. Maaring nagbigay siya sa Diyos na siguro may pagmamataas pa doon. Mamaya madaanan po natin yan. Dito sa panahon natin mga kapatid, yung faith in Christ, napakamahalaga po sa kasalukuyang panahon natin ngayon. Kaya nabanggit natin yung faith eh. Faith in Christ, for He is the atonement for sin. Siya po yung katubusan ng ating kasalanan. Bakit? Si Jesus po, yung perfect sacrifice na tinutukoy. Sa ating paghahandog, kung sa Old Testament, kapag naghahandog sila, napakarami pong offering ang binanggit po sa Book of Leviticus. Napakarami po yan. Tapos, yung paghahandog nila, a year lang. Maghandog naman sila ulit. Yeah. Pero pagdating po sa New Testament sa ating Panginoong Jesucristo, ang sacrifice po doon ng ating Panginoong Jesucristo, once for all. Isang beses lang. Kaya ito po yung halagahan. By faith. Kaya ang faith dito mga kapatid, napakamahalaga po sa panahon po natin ngayon. Ang kasalanan ito, alam po natin yan, na nagbumula po sa unang ninuno natin, si Adam, na kung saan, because of disobedience. At hanggang ngayon po, kumalat po ito, na parang poison sa ating bloodstream. Amen? Kaya sa Hebrews 10:14, ang sabi dito po kapatid, for by one offering, sabi dito, He hath respected forever. Ang sabi dito mga kapatid, sa pamagitan ng isang handog lang daw. Sino ito? Ito po yung ating Panginoong Jesucristo. It is respected. Ang sabi dito, forever. Yan, napakahalaga yung faith na yan. Forever deemed that are sanctified. Mga kapatid, yung paghahandog po talaga, napakamahalaga na pagkaroon tayo ng faith. Katulad sa, kasi yung faith po dito na tinutukoy, typology of Jesus po yan. Lahat ng mga paghahandog dito sa Old Testament, yan po yung foreshadow of Christ to come. Lahat ng nangyayari dito patungkol po sa ating Panginoong Jesucristo. Lalo na pagdating po sa handog. Kaya sabi dito, paano po natin malabanan? Sabi natin kanina, paano natin malampasan, matalo yung kasalanan na yan? 1 John chapter 1 verse 9. Wala pong iba mga kapatid. Sabi ito, if we confess our sins, He is faithful and just to forgive us our sins. Malinaw po mga kapatid, and to cleanse us from all unrighteousness. Wala pong ibang paraan kung paano po natin malabahanan sa ating buhay yung kasalanan na yan. Kung hindi, sa pamamagitan ng pag-confess ng ating mga kasalanan. Madalas po yan binanggit ni Pastor Willie. Na i-confess natin yung ating kasalanan, lumapit tayo sa Diyos, tanggapin natin siya bilang Diyos at tagapagligtas ng ating buhay, at magpapasakop tayo sa Kanya. Amen? Yes. Kaya dito mga kapatid, Hebrews 10:26, sabi nga dito, if we sin willfully, after that we have received the knowledge of the truth, anong sabi doon? There remaineth no more sacrifice for sin. Wala nang natitirang hain pa. Pagkaisipin natin na tulad ng mga practice ngayon ng ibang mga denominasyon. Yung patungkol sa sacrifice na ginawa nila. May iba dyan, nagpapakapo sila. Yan, mga kapatid. Hebrews 10:26. If we sin willfully after that we have received the knowledge of the truth, ang sabi doon, there remaineth no more sacrifice for sin. Wala nang natitirang hain pa. Kaya sayang lang. Hindi po yan ang turo, yung practice na ginagawa nila.
Amen? Yeah. Yan mga kapatid. The two offerers. Number 2 points. The two offerings. Sa verse 4 hanggang 5 mga kapatid. Basahin po natin. And Abel he also brought of the firstling of his flock, and of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. But unto Cain and to his offering he had not respect. And Cain was very wroth, and his countenance filled. The two offerings. Dito mga kapatid, sa Leviticus 22, verse 19-20, ito po yung Mosaic Law. Yung paghahandog nila dito, kasilalim po yan ng batas ni Moses. Na sinasabi sa Leviticus, ye shall offer at your own will a meal without blemish. Ang sabi doon, without blemish of the babes, of the sheep, or of the goat. But whatsoever hath a blemish, that shall not to offer, for it shall not be acceptable for you. Mga kapatid, yan po yung Mosaic Law. Na kapag nag-alay tayo, dapat walang kapintasan. Pero kung may mga kapintasan man, huwag mong ialay, sapagkat hindi yan katanggap-tanggap sa iyo. Amen? Kaya nga pag nag-alay tayo yan hanggang ngayon, practice dapat natin yan Pagdating nga sa tithes and offering natin, dapat nga, pagkatanggap mo pa lang ng sahod yung pinaka 10% doon, itabi mo na kaagad yun. Yeah. Amen. Kaya ito yun, signify po yan typology po yan. Yan po yung tamang paghahandog sa Diyos. Yung unang ani, unang sahod, dapat 10% agad itabi mo yan. Kaya dito mga kapatid, letter E sa point. The two offerings, letter E, for Cain. What is offering meant? Ano ba ang ibig sabihin sa offering ni Cain? At bakit ito hindi inaccept ng Diyos? How can we explain the real reason why God was not satisfied with Cain's offering? Pag-aral po natin mga kapatid. Unang-una, it does not require shedding of blood. Amen? It does not require shedding of blood. Sabi po sa atin mga kapatid ng Hebrews chapter 9 verse 22. Ang sabi dito, and almost all things are by the law poured with blood, and without shedding of blood is none, no remission. Mga kapatid, walang katubusan kung walang pagkabuhos ng dugo. Kaya nga, yun ang batayan ng Diyos. Ano ba ang hain ni Cain? Yung unang ani niya, marahil siguro tira-tira na yun. Yung ani, kasi siya magsasaka siya, di ba? Si Cain. At naghandog siya sa Diyos. Marahil tira-tira na yun sa kanilang mga pagkain. Saka ikalawa, without shedding of blood, ang requirements po na tinutukoy mula sa Old Testament hanggang sa New Testament, with shedding of blood, yan po yung pinaka-panghugas ng ating kasalanan. Typology of Jesus. Amen? Kaya dito mga kapatid, malinaw po sa Hebrews 9:22. Ang lahat ay nilinis sa pamamagitan ng dugo. Walang kapatawaran at walang pagkabuhos ng dugo. Yan po yung malalim na reason kung bakit ang Diyos hindi po satisfied sa offering ni Cain. Ikalawa, it is the result of his own labor. Amen? Sabi sa atin Ephesians 2:8-9, verse natin yan. Na for by grace ye are saved through faith.
This is not your own self, this gift of God, and not of your work, lest any man should boast. Na marahil nagdadala si Cain ng kaniyang offering sa Diyos, nagmamalaki pa nga siguro eh. Kaya hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga ang kaligtasan eh, hindi sa pamamagitan ng ating work, hindi sa pamamagitan ng ating gawa, kundi sa faith. Yan po yung kay Abel, Hebrews 11:4, kung paano siya nag-offer sa Diyos. By faith, nagbigay si Abel ng kaniyang handog. Kaya yan po yung tumutukoy po yan sa ating work. Kung saan ang kapatawaran o yung kaligtasan natin, hindi po magitan ng ating gawa. Wala po tayong inaambag dyan. Ang Diyos po ang gumawa niyan. Ang kailangan na lang po natin ang sumampalataya tayo sa Kanya. Of course, kapag sumampalataya ka, siyempre, susunod po yung ating work. But yung work na yan is a product of our faith. Produkto na lang ng ating pananampalataya. Kaya tayo gumawa ng mabuti. Hindi po yung, Brad, basta gumawa ka lang ng mabuti, tama na. Ayoko mag-church. Hindi po pwede yan. Paano ka maliligtas? Basta ang alam niya, gumawa lang ng mabuti. Pero wala kang pananampalataya. Dapat magkaroon ka muna ng pananampalataya. Tanggapin mo muna ang Panginoong Jesucristo. Pagkatapos nun, gumawa ka na ng mabuti. That is the product of your faith in Jesus. Malinaw po? Amen. Yeah, dito mga kapatid, it does not require shedding of blood. Number 2, it is the result of his own labor. Number 3, it's the product of the ground which God had cursed. Genesis 3:17, sinumpa po yung ground nun eh. Ang sabi sa Leviticus, walang kapintasan. Malamang may kapintasan yon. Kasi produkto po ng ground na kung saan kinars ni Lord yon. Product of the ground yun. It's the product of the ground which God had cursed sa Genesis 3:17. Pinag-aralan natin yan ang karaan. Kaya mga kapatid, mag-alay tayo sa Panginoon at walang kapintasan. Amen? Yeah. Kaya Amen. yung bagong sahod mo pa lang, pagkasahod mo, para manatiling walang kapintasan yan, ibawas mo na kaagad yung para sa Diyos. Yan ang ibig sabihin dyan. Magkaroon na ng kapintasan yan, pagka unahin mo yung mga telephone bill mo, lahat ng wifi mo, lahat ng kuryente, tubig. Bakit nagkaroon ng kapintasan yan? Sapagkat tira na lang yan eh. Dapat unahin mo yung sa Panginoon para walang kapintasan. Pagkahawak mo ng sahod mo, itira mo na kaagad kung sa Diyos. Tapos, magtabi ka na ng pang-billing. Kasi unahan mo yung mga billing, pagkaroon ng kapintasan yan, tira-tira na lang sa Diyos. Eh sabi doon, walang kapintasan kapag naghandog. Amen? Amen. Kaya dito mga kapatid, is the product of the ground which God had cursed. Produkto ng ground na kung saan sinumpa ng Diyos. Siyempre, may kapintasan yun. Kaya number 4, it describes man's righteousness in attaining forgiveness and not God's righteousness. Tama? Hindi po katuwiran ng Diyos yung pagnanais ni Cain, yung handog ni Cain. Katuwiran po ng tao yun. Ang sabi sa atin ng Romans chapter 10 verse 3, for they being ignorant of God's righteousness, ang sabi nito, and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves unto the righteousness of God. Paliwanag po yan. Yung katuwiran ng Diyos, dapat yun ang ma-establish natin. Yun ang masunod natin. Hindi po yung katuwiran natin. Yeah. Amen. Amen.
Katulad niyan, balik na naman tayo. Kasi yan po yung pinaka-challenge sa atin, yung ating tithes eh. Yung tithes kasi, yung tithes na yan, ay ihulin mo yung para sa Panginoon. Hindi po yung katuwiran ng Diyos. Katuwiran mo na yun. Siyempre, may kapintasan na yun. Amen? Yes. Maliwanag dyan mga kapatid. For they being ignorant of God's righteousness and going about to establish their own righteousness, have not submitted themselves to the righteousness of God. Tandaan po natin yan. Letter B saguin. Kanina, for Cain, what is offering meant? Now, letter B, for Abel, what is offering meant? Ano pong ibig sabihin ng handog ni Abel? Bakit katanggap-tanggap sa Diyos? Verse 4. Ano sabi dito sa verse 4? And Abel, he also brought of the firstling of his flock. Tamo, firstling of his flock. Malinaw po ito mga kapatid. Pinakapanganay sa lahat ng kanyang kawan. Pinakapanganay sa kanyang kawan. Sipin mo yan. And of the fat thereof. And the Lord had respect unto Abel and to his offering. Malinaw mga kapatid. Firstling of his flock. Pinakapanganay sa kanyang kawan. Kaya balik tayo sa tithes mga kapatid. Gawin natin illustration lagi. Pag nagbigay ka sa Panginoon, pagkatanggap mo ng sahod, itabi mo kaagad yung 10% mo. First lang yun na maituturing. Tama? Yeah. Yan ang tamang pagbibigay sa Diyos. Pinakapangana yun. Kasi pagkahawak mo pa lang itabi mo kaagad 10% para sa Panginoon. Pinakapangana yun, kapatid. Kasi hindi tira-tira. Yan ang tinutukoy dyan. Firstling of the flock. Amen? Amen. Letter number 1. Paano po ba talaga rin may paliwanag kung bakit katanggap-tanggap yung kay Abel? Unang-una, it produced blood that washes away our sins. Amen? Nagpo-produce siya ng blood. Siyempre, pag sinabing kawan po kasi mga kapatid, flock of cow, flock of sheep, ang ibig sabihin doon. Dito po, lamb, flock of sheep. Pag sinabi yung lamb kasi, ito po yung pinaka-batang tupa na nag-iedad pa lang ng 1 taon. Yan po yung typology of Jesus, kung bakit si Jesus laging hinahalimbawa sa tupa. Sapagat ang tupa, napakamaamo niyan. Amen? Napakamaamo niyan sa lahat ng hayop. Tapos, ang alay niya, firstling, na ibig sabihin, pinakabata. Pag sinabing lamb, pag sheep, matanda na yon. Yeah. Oo. Pag sheep, matandang tupa yon. Pag sabing lamb, bata pa yon. Kaya, firstling, kaya walang kapintasan. Yun ang ibig sabihin. Kaya yung tithes natin mga kapatid, napaka-mahalaga po niyan. Sundin po natin yan. Pagkahawak pa lang natin, itabi mo kaagad. Bago ka palang makauwi sa bahay mo, dapat nakatabi na yan. Yan. Firstling na may tuturing yun. Pinakapangana yun. Walang kapintasan. Hindi yung tira-tira na lang. Na nasa bahay ka na, nabawasan mo na ng, bumili ka na sa, pauwi ka pa lang, bumili ka ng ganito, kahit chichirya lang, wala na. May kapintasan na yung tira-tira na yun. Mga kapatid, kahit chichirya lang binibili mo. Kaya it produced blood that washes away our sins. Number 2, it is the firstling of his flock, and of the fat thereof. Yan, sa verse 4, maliwanag po. Tinalakyan natin kanina. Of course, yan. A flock of sheep or lamb. Na tinutukoy po sa ating Panginoong Jesucristo. 1 Peter chapter 1 verse 19. Ano sabi dito? But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Maliwanag mga kapatid.
ang ating Panginoong Jesucristo. Precious blood of Christ. A lamb without blemish, walang kapintasan, without spot, wala man lang kahit kunting kahit tuldok. Amen? Kahit anong dungis, tama? Kahit kunting dungis, wala. Kaya pagkasahod mo, pag itabi mo kaagadan, walang kadungis-dungis yon. Katanggap-tanggap yun sa Diyos. Amen? Katanggap-tanggap yun sa Diyos. Kaya dito, ganito mga kapatid, letter B. Letter B na pala tayo kayo na, no? Yeah. Ayan, binasabi kayo na. But with the precious blood of Christ, as of a lamb, without blemish and without spot. Mga kapatid, dapat walang kapitasan o anumang dungis kapag nag-alay tayo sa Panginoon, kapag naghandog tayo sa Panginoon, pag nagbigay tayo ng ikapo natin sa Panginoon. Yun po talagang standard ng Diyos. Pero sa atin nakakalungkot. Ang binibigay natin, tira-tira na nga, barya-barya na. Kaya kawawa naman si Lord. Amen? Leviticus 17:18. For the life of the flesh is in the blood. Maliwanag mga kapatid. And I have given it to you upon the altar. Ang sabi dito, to make an atonement for your souls. For it is the blood that make it an atonement for the soul. Paliwanag mga kapatid. Ang dugo, napakamahalaga. Siya ang panghugas ng ating kasalanan. Ang dugo, buhay ang dugo mga kapatid. Yan po yung dugo, siyang dahilan kung bakit buhay tayo. Kaya, kung hugasan ka ng dugo ni Jesus, buhay ka, kapatid. Amen. Napakamahalaga. Larawan po yan ng yung buhay. Pagka, kaya nga sa ibang paniniwala lalo mga iglesia ni Cristo, hindi sila nakain ng dugo. Kasi ito yung binabasihan nila. Pero, hindi na po yan practice sa panahon natin ngayon, sa New Testament. Sapagkat, wala na po yung veil. Mula nung namatay ang ating Panginoong Jesucristo sa krus ng Kalbaryo, napunit na po yung tabing. Yung veil na sinasabi. Amen? Ang ibig sabihin doon, wala na. Napalaya na tayo sa batas ni Moses. Yun ang ibig sabihin doon. Wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kung hindi sa pananampalataya po sa ating Panginoong Jesucristo. Kasi ginanap na ng Panginoon ang lahat. Amen? Number 3, it's not a labor of His own hands. Maliwanag mga kapatid. Titus chapter 3 verse 5. Ang sabi dito, not by work of righteousness which we have done. Sabi dito, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Ang sabi sa atin ng Titus chapter 3 verse 5, hindi po
sa pamamagitan ng ating gawa talaga na siyang makakapaglunas ng ating mga kasalanan. Kung hindi, sa awa ng Diyos. Yeah, washing of regeneration, which is, tinutukoy pa rin doon yung blood of Jesus. Panghugas ng kasalanan natin. Yan po yung tinutukoy dito mga kapatid. Yung after po yan, na nahayag po yung kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay. Kaya nung nahayag ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay, ang sabi sa Titus 3:5, lumalakad na tayo sa katuwiran ng Diyos. Amen? Hindi na po sa dating katuwiran natin. Hindi na sa dating katuwiran na sa magitan ng gawa. Yun po yung kaligtasan. Yan ang akala nila. Pero noong nahayag na ang kagandahang loob ng Diyos sa ating buhay, yan po ang tinutukoy. Tayo po dapat ay lumakad na alinsunod sa katuwiran ng Diyos. Kaya dito, not by work of righteousness which we have done, but according to His mercy, He saved us by the washing of regeneration and renewing of the Holy Ghost. Maliwanag? Number 4, it is offered to God by His faith. Maliwanag sa Hebrews 11:4 na binasa natin kanina. Hebrews 11:4, basahin natin uli. Yan, by faith Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness that he was righteous, God testifying of his gifts, and by it he being dead yet speaketh. Mga kapatid, ano ibig sabihin nito? Mamaya madaanan natin mga kapatid. Kasi tatalakayin natin yan mamaya. Kung bakit patay na si Abel, nagsalita pa rin. Kaya maliwanag dito mga kapatid, by faith. It is offered to God by His faith. Hebrews 11:4. Yan, ang binagitan kanina. Hebrews 11:6. Anong sabi? But without faith, ang sabi doon, it is impossible to please Him. Kung walang pananampalataya, imposible daw na malugod ang Diyos sa iyo. For he that cometh to God must believe that He is. Kapag lumapit ka daw sa Diyos, dapat sumampalataya ka na may Diyos. Amen? Yeah. Amen. Ano sabi doon sa dugtong? And that, ang sabi dito? He is a rewarder of them that diligently seek Him. Maliwanag mga kapatid. Yung ating pagtitiis, yung ating pagsakripisyo para i-priority natin ang gawain ng Panginoon. Bahagi po yan ng ating pagpapagal. Ano sabi dito? Diligently seek Him. Yung talatang yan, ang ibig sabihin yan, bahagi po yan ng ating ginagawa. Napaka-diligent natin. Dapat diligent talaga tayo sa paghahanap po sa katuwiran ng Diyos, sa magbibigay ng priority sa kalooban ng Diyos. At lumapit tayo sa Diyos, siyempre, alam natin, natutuo siya. May Diyos. Kaya, hindi tayo mag-aatubili na magbigay para sa gawain ng Panginoon. Yan po yung diligently seek Him na tinutukoy doon. Yung pagising mo sa umaga, araw ng Wednesday, Sunday, huwag mong i-miss yung pagpunta sa gawain ng Panginoon. Mag-church tayo. Yan po yung tinutukoy dyan. Diligently seek Him. Amen? Number 3 points. Anong sabi kayo nasa number 1? The two offerers. Number 2, the two offerings. Number 3, the two results of offering. For Cain, what is the result of his offering? Sabi dito mga kapatid, it resulted to refuse by God. Sa verse 5,
it resulted to refuse by God. Sabi dito sa verse 5, but unto Cain and to his offering he had not respect, and Cain was very wroth, and his countenance fell. Number 6, tuloy natin, and the Lord said unto Cain, why art thou wroth, and why is thy countenance fallen? Maliwanag po mga kapatid, ni-reject ang offering ni Cain. Hindi tinanggap. Dahil sabi na natin kanina, may kapintasan. Siyempre po, tira-tira na lang. At yan po ay bunga ng sarili niyang pagpapagal. Saka, produkto ng lupa, kung saan ang lupang iyon kinars ng Diyos. Napakaraming dahilan kung bakit hindi ka tanggap-tanggap. Ano sabi? Kalawa, it resulted in Cain's frowning and getting annoyed. Nagkaroon po ng inis sa kanyang puso. Nakasumangot siya. Which is hindi po maganda sa harapan ng Diyos. Verse 7, na binasa natin kanina. Maliwanag po mga kapatid kung bakit hindi at tinanggihan ng Diyos ang offering ni Cain. Number 3, it resulted to slew his brother. Grabe no? Nagresulta sa pagpatay sa kanyang kapatid sa verse 8. And Cain talked with Abel his brother, and it came to pass when they were in the field that Cain rose up against Abel his brother and slew him. Pinatay si Abel. Yan ang dahilan. Dahil sa handog, dahil sa jealousy, silos. Dito maraming namatay dahil sa silos, mga kapatid, sa panahon natin ngayon. Dito unang nagaganap ang krimen na yon, yung murder na yon. First John chapter 3 verse 12, not as Cain, and who was of that wicked one, and slew his brother, and wherefore slew him, because his own works were evil, and his brothers righteous. Talagang masama ang gawain niya. Dito, letter B. For Abel, what is the result of his offering? It accepted by God. Sa verse 4, nabanggit natin kanina. Then, he did good before God because of faith, of course, dahil sa pananampalataya. Dito, being dead, yet speak. Ano ibig sabihin nito? What does it mean, mga kapatid? Being dead, yet speak. Patay na daw si Abel, pero nagsalita pa rin. Mga kapatid, it speaks of the presence of sin in the world, that until now, many are crying out for justice for God, mga kapatid. Maraming mga ganito, mga kapatid, hanggang ngayon, sumisigaw ng hustisya sa Diyos. Maraming mga tao, pinatay dahil sa zelos. Mga kapatid, ano pa? Letter B, it speaks of example to us that by faith, there is eternal life, mga kapatid. Sipin mo yan, patay na si Abel, nakapagsalita pa, ibig sabihin, may buhay na walang hanggan. Kapag nasa pananampalataya tayo sa ating Panginoong Hesus-Kristo. Amen? Amen. Patlo, it speaks that we must believe in God's chosen sacrifice, which none other than the Lord Jesus Christ. Yan ang tinutukoy dyan. And dito, it speaks of the shortness of time and brevity of life. Kapatid, ang tinutukoy dito mga kapatid, wala na tayong panahon pa. Ang buhay maiksi lang, mga kapatid. Sumisigaw si Abel na hustisya sa Diyos na dapat maintindihan natin ang katuwiran ng Panginoong Diyos. Amen? Panglas, it speaks of the certainty of death and judgment. Conclusion na tayo.
Kain and Abel, sabi nito po, represent the two divisions of humanity. Larawan po siya sa dalawang division ng tao sa sanlibutan, mga kapatid. Of course, dalawa lang tao sa libutan eh. May masamang tao, may mabuting tao. Mabuting tao, tumutukoy po yan kay Abel. Mga kapatid, saan po ba tayo doon? Abel is the first victim of murder and sometimes sin as the first martyr, while Cain is the first murderer, is sometimes sin as a ancestor of Abel, mga kapatid. Maliwanag po. Dito nagganap ang unang krimen, unang pagpatay. Dito rin natin makikita at matagpuan ang unang martyr, mga kapatid. Makita natin dito, mga kapatid, ang paghahandog sa Panginoon, ang sanhi ng lahat. Ang ibig sabihin, napakamahalaga po ang paghahandog natin. Napakamahalaga po yung ating pagbibigay ng ating sakripisyo sa Diyos. Kaya dapat huwag nating baliwalain yan. Ito, pagta natin sa istorya na ito, mga kapatid, nagkaroon ng pagpatay dahil sa paghahandog. Tayo, naghahandog ba tayo sa Diyos? Binigay ba natin yung ating buhay sa Diyos? Yung oras at panahon natin? Kung gaano kahalaga sa kanilang panahon, dapat ganun din kahalaga sa panahon natin ngayon. Tama? Kaya mga kapatid, purihin po ang Panginoon sa mensaheng ito. Sana maging pagpala po sa ating lahat. Magandang gabi po sa lahat. Tawag po si Pastor Lily.